Good morning! Today is May 17. It's 9:30 in the morning. 9:30 nga ba? Yeah, 9:31. Naisipan ko na bigyan ko kayo ng update dito sa aming mini farm. Wow, mini farm. Charot ha, mini farm talaga. Ano lang, garden at aming dalawang greenhouse. So this morning, ito yung goal ng aking asawa, yung aming goal. So, ayan yung isa sa goal namin this morning, yung araruhin or arrow to tail yung aming garden. Buti na lang itong asawa ko, siya yung nag-aararo dito. Kasi mabigat din yung machine. So, that's our garden. Look at that. And since binibigyan ko naman kayo ng update, ibigyan ko na rin kayo ng full tour kung ano yung itsura ng aming yard. Itong bed dito sa labas is mga strawberry plants. Hindi pa sila bumalik. I don't know kung buhayan sila. Napakalamig ng aming winter this year at napakahaba ng negative 40s, abot ng negative 50s yung temperatura. And then dito sa likod is yung aming raspberry garden na merong 1, 2, 3, 4 na rows ng raspberries. And then meron ako ditong isang puno ng black currant. At yun naman is yung red na currant na maliit pa. Ayan, maliit pa siya pero buhayan. Ayan. And then ito yung aming raspberries na wild na transplant dito ng asawa ko. So yung mga nandito is wild raspberries. And then dito is yung mga domesticated na. So malalaki yung mga bunga niyan. Ayan, domesticated din. O, tingnan nyo yung aking masipag and supportive na asawa. And then dito, sa isang side ng aming garden sa labas, nagtanim ako ng 3 tubs ng bawang. Nagtanim din ako dito sa tubs last year and maganda yung tubo nila. So magdadagdag pa ako nito pero ito lang yung nakakayanan ko this week. And then i-tour ko na rin kayo dito sa aming dalawang greenhouse. So ito yung aming glass greenhouse na itinayo naming mag-asawa. And then this spring, ito rin yung isa sa project namin, ang gumawa dito ng flower bed. Look at that. I'm excited na tamnan ito ng mga bulaklak. Kaya ko dinamihan talaga yung aking mga bulaklak. Dahil gusto ko ditong paligiran ng mga iba't ibang klase ng bulaklak. So yung kailangan namin ditong gawin is lagyan pa ito ng black na material para hindi tumubo yung mga damo. And then pasok tayo sa loob. Hinihingal ako. Dito yung harapan ng aming greenhouse. Ayan, nilagay ko na dito yung aking mga garden decors. Yan yung aking mga pinamili sa garage sale na bears. Meron din doon, oh. Tapos naglagay din kami dito, I don't know, last year or 2 years ago, naglagay kami nitong flower baskets dito sa sa harapan. Ayan, so pasok tayo. Hold on. This is the front of the glass greenhouse. Pasok tayo. Ayan, yung itsura dito sa loob. So, yung mga ito is mga bulaklak. Ayan, iba't ibang klase ng petunias. Then mga bulaklak pa doon. Ayan, ang dami ko kailangan i-transplant ng mga bulaklak. Andyan sa gitna, meron akong mga cherry tomatoes. Ito yung aking mga okra. And ito yung aking mga talong dito. And then, nag-transplant na rin ako sa mga flower baskets ko ng mga bulaklak. Look at that. Hindi ko pa na-upload yung video kung paano ko to ginawa yung aking mga flower baskets. And then dito sa likod is naglagay ako ng 2 ampalaya sa tub na to. And then meron ng isa din sa sa corner. And then meron din ditong ampalaya. And ito yung aking Tabasco pepper na pinasok ko sa bahay nung winter. Buhay naman siya pero unhealthy yung itsura niya. Pero babawi rin yan kasi kailangan talaga ng init niyan. Ito na yung aking mga malunggay na naghihingalo. Anyway, that's it. That's what's in this greenhouse. Oh, before I forget,
Ito pala yung aking mga ground cherry na itinanim ko sa tawag dito, grow bag na nabili ko sa thrift store for $2. Look at that. Oh, yung aso namin. Alright, punta tayo sa malaking greenhouse. Itong greenhouse na to is itinayo lang namin mag-asawa last year. Last spring. Spring of 2025. So, mas malaki ito siya kumpara doon sa glass greenhouse. And nakapag-transplant na rin ako dito ng aking mga tanim. Dito yung iba't ibang klase ng kalabasa. Ito yung aking mga talong dito at alugbate. Dito wala pang tanim. Magtatanim ako dito ng mga bush beans. Dito yung aking experimental na patola. Ilang taon ko na rin sinusubukang magbubunga ng patola dito. Pero ang hirap. So, and then dito is yung mga cucumber. And then dito is, may talong din ako dito. And dyan is yung aking naghihingalong okra. Nag-frost kami one morning at ayun, hindi nila nakayanan kahit na nandito pa sila sa greenhouse. Malamig pa rin dito. And ito yung aming, ito yung aking mga ampalaya. Nagawan ko na ito ng vlog kung paano ko ito ginawa. And doon may lemongrass ako. And doon may tinanim ako dito na na gabi sa grow bag. I don't know kung makakapagpatubo ako dito ng gabi. Sa dalawang gabi na itinanim ko, parang ito lang yung tumubo. Tapos parang namatay pa yung dahon dito. So we'll see. And ito yung aking mga lemongrass. O, kailangan ko na itong i-transplant. Pero I don't know kung saan kong itatanim. Ayan, so that's the update in this big greenhouse. Ayan, labas na tayo. And itour ko na rin kayo dito sa labas ng aming yard. Sa aming backyard. May mga sobra akong halaman dito sa gilid. Ipamigay ko na lang yung iba. Yung iba namatay dahil sa frost. But it's okay. Marami naman akong itananim. So, ito naman yung labas ng aming yard. Ito yung aming... Ito yung aming fire pit dito. Na na-excite na akong tumambay. This summer. So, ito yung aming fire pit. Ginawa lang din namin ito mag-asawa. Kinuha lang namin itong mga bato sa kalikasan ng Alaska for free. Ayan, ito yung aming fire pit. Looking over there, makikita nyo yung aming greenhouse. At saka yung aming garden. And then dito, naglinis na rin kami dito this spring. Tinanggal namin yung mga bushes na hindi namin nagustuhan para madaling makita yung view ng aming lawn and garden. So dito, plano kong tamnan ito ng mga bulaklak, yung mga paso dito. And then ikalat ko yung mga paso dyan sa ilalim ng mga puno para mapaligiran talaga kami ng bulaklak. Ayan. And then dito, kailangan din tong tamnan ng mga bulaklak. 3 brake drums na bigay ng aking biyanana laki. Supportive kasi itong aking mga in-laws sa aking pag-garden. And then dito pala may mga pots din ako dito na kailangan ko tamnan ng mga bulaklak. Dito ko lang siya nilalagay sa ilalim ng aming back deck. Ayan, pero hindi pa ako pwede makapag-transplant sa labas kasi malamig pa rin yung aming umaga at yung aming gabi. And then dito kailangan and then dito sa harapan ng bahay, pakita ko sa inyo yung aming flower bed din dito na kailangan kong tamnan ng mga bulaklak. Although na may mga perennials kami dito na bulaklak na bumabalik naman. So dito sa harapan, nagtatanim ako palagi ng petunias o di kaya marigold. Ito yung ilan sa mga perennial ko na tanim. Ito yung mga tawag dito, tiger lilies. Yan. And may mga columbine din dyan. And kakatransplant ko lang dito ng mga peonies last year. So I don't know kung babalik yan sila. And then pareho lang din yan sa kabila. Meron din dong bed. Yan. Oh, ang kalat pa ng aming bahay. And then dito sa harapan, i-tour ko na rin kayo dito sa harapan. Yung gusto ko lang i-share sa inyo yung mga lugar na tinatamnan ko ng aking mga seedlings. So dito, meron ako ditong wheelbarrow.
at saka 3 square pots na tinatanan ko din ng bulaklak. Hindi ko lang talaga magawan lahat ng vlog because marami akong ginagawa dito. Ayan. So, ito na yung wheelbarrow. Ayan yung 3 square na pots na nabili ko rin yan sa thrift store. Tapos itong wheelbarrow nabili ko sa kilala namin. So, ayan. Alright. Ito yung 2 aso namin. Blue, can you say hi to them? Blue, say hi to them. Say good morning. Ito yung aming 2 spoiled na aso. Si Blue at saka si Minnie Ambuk. Oh, good puppies. Alright, balik na tayo doon sa greenhouse. So, that's our mini tour for today. Yung aking goal naman this morning is magtanim ng iba't ibang klase ng bush beans. Kaya hanggang dito na lang muna yung ating vlog. Salamat sa panonood. Bye!